Good morning po sa ating lahat. Hindi po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Sa mga sinusubaybay, good morning din po sa inyo. At yung ating pinag-aaralan ngayon is about the advent of Jesus Christ or the coming of Jesus Christ. So itong ating tatalakayin is a heart full of joy. Isang puso puno ng saya. So masaya po ba tayong lahat? Okay. So sana hindi lang tayo masaya para antayin yung Pasko yung Christmas. Dapat masaya tayo na naglilingkod o nagpupuri sa ating Panginoon. Amen, no? Dapat ano lagi yun, hindi nawawala. So pag-usapan natin ngayon is the true joy is in the presence of God. So ang tunay na kagalakan ay nasa presensya ng Diyos. Okay? And then, sabi dito, ang tunay na kagalakan ay matatagpuan lamang sa ating Diyos. Okay? Ang bagay ay naririyan lamang sa atin. Nagiging masaya tayo pag andyan siya. Pag wala na siya, hindi na masaya. Di ba? So ngayon, sa oras na ito, sa ating tinatalakay, ay kailangan po natin na masaya tayo, lalo na ngayon, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi lang sa buwang ito, o yung pagkatapos ng buwan na ito, ay dapat tayo maging masaya. Amen, no? Ano lang yung kagalakan? Kasi ito, marahil yung mga tao ngayon ay aligaga. Tuwang-tuwa, kung niyayaya, pero pagyayain sa punta sa Panginoon, ay parang hindi masaya. Dapat natutuwa tayo, di ba? Kasi hindi naman magyayari yung event na yan kung wala naman din ang ating Panginoon. Yun naman talaga yung dahilan eh. Tama po ba? Kung bakit masaya ka, kung bakit mayroon tayong pinagdiriwang, dahil sa ating Panginoon. Tama? So, ibig sabihin, the totality ng lahat ng event ngayon, lahat ng mga nangyayari, ang pinag-umpisahan talaga walang iba kundi ang ating Panginoon. So, dapat, deserve ng Panginoon na dapat tayong lahat ay nagbibigay sa Kanya ng kalulakihan. Tama po? At dapat lagi tayong masaya na nagbibigay sa Panginoon ng ating pagpupuli sa Kanya. Okay? So, tayong lahat ay tumayo at kayo ay magpagbukas sa akin sa aklat ng 2 Samuel, chapter 6, 12 to 23. Okay po. Lahat po ay tumayo and we will read all together from verse 12 to 23. 2 Samuel, chapter 6, 12 to 13. Okay. Kayo po yung naririyan sa mga, sino po yung may mga Biblia? Okay, yung mga mayroong Biblia at kung sino man yung may kakayanan para ilabas po ating makita sa screen, ay pwede po ninyo dyan ilagay. And then we will read all together. Okay, the true joy is found in God. Okay? Tayo pong lahat ay magbasa. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ng Diyos si Obed-Edom. Ito'y kinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaba ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, naka-anim na hakbang, pa lamang ang may dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at handog sila ng isang turo at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong ibon at nagsayaw. Verse 40, isinuot ni David ang isang linong idol at nagsayaw sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihinipan ang mga trompeta. Nang sila'y papasok na sa lungsod, si David na nooy naglundag at nagsasayaw at anak ni Saul, hindi niya ito ikinagawa. Ipinasok nila sa tolda ang kaban ni Yahweh at ang lugar sa nakaraan
Si David na may muling nagsulog ng mga handog sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos, dinaspasan niya ang mga tao ng ngalan ni Yahweh. Bago nagsimuhin lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay at karne at pasas. Pag-uwi ni David upang kamustahin ang kanyang kasabayan, sinalubong niya hinatid niya si David. At ganito, nakilang araw ito sa anak ng Israel sa parabaling na nasayawan sa harapan ng alipin babae ng kanyang mga tao. 21, Sumagot si David, gumawa ako ng iwan ako sa harapan ni Yahweh dahil sa kalakihan, harapin ni Yahweh dahil sa lakihan kagalakan sa halip ng iyong ama at kanyang sambahayan. Ako ang pinili niya upang mamahala sa Israel. Patuloy akong magsasayaw upang paranalang si Yahweh. 22 at gumawa ng mas masahol dito sa tingin mo yung hamak ako dahil sa aking ginawa, ngunit sa paningin ng mga babaeng iyon sa ay irarangal na ginawa ko. 23, hindi nagdalang tao si Midol hanggang sa mamatay. Amen. Amen. O Diyos na makapangyarihan, kami po nagpapasalamat sa mga oras na ito sa pagkabasa ng iyong mga salita. Lord God, narito kami o Diyos na pumpusot na gumagalang. At ngayon o Diyos, mayroon kami kailangan para antayin ang iyong pagbabalik, Panginoon. Hindi lang itong darating, itong event na ito, hindi ganon, Panginoon. We are here, Lord. We will wait patiently na Diyos, kayo ay magbibigay sa amin ng totoo na kagalakan, Panginoon. At kayo talaga yung nagbibigay nito, Diyos. Pagpalain niyo ang bawat isa. At ikaw lamang, Diyos, ang tanging sasablay namin sa araw na ito. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay sabi na, Amen. Dahil lahat ay makakapunan. Salamat po. So doon sa ating nabasa ay si David ay kung nakuha po ninyo doon, kung inyo pong kung inyo pong hindi lang nabasa ng mata, kundi kung inyong nailagay sa isipan, ano po yung mayroon? Bakit po kinuha ni David yung kabanatipan? Ano ang kanyang nabalitaan kay Binidong? Ano ang nabalitaan? Siya ay pinagpala. Okay, pinagpala ng ating Panginoon. Pag pinagpala ba yung ating kapatid, masaya kayo? Hindi kayo nahingi? Hindi kayo nalulungkot? Totoo po dahil dito po, kung inyong mapapansin po kung gaano kasaya at kagalak ni David, nung mabalitaan niya na pinagpala si Obed-Edom. Tama? So, bakit naroon pala yung kabanatipan doon sa bahay ni Obed-Edom? Okay? So, sa chapter 6, verse 1, and then the following verses, mapapansin po ninyo dyan na bago natin talakayin yung binasa natin, bigyan muna natin ng konting background itong ating binasa. Okay? So, sa panahon na yun, itong kabanatipan, pwede kong pakilagay po dito yung ating introduction. Itong kabanatipan ay inyong mapapansin po doon sa chapter 6 na kinuha po ito ni David doon kina Abinadab. Okay? Nung kinuha po ito ni David doon kay Abinadab, ito ay sinakay ni David saan? Karitul. So, sinakay yung kabanatipan. Alam niyo po yung kabanatipan, ang simbolik po nun ay yung presensya ng Panginoon na laging kasama ng bayang Israel. Ganun po yung katumbas po nung kabanatipan.
Ngayon, sinakay ni David yun sa kariton. Na habang sumasayaw sila ay patuloy po na tinutulak yung kariton. At ano ang sumunod na pangyayari? Ano ang sumunod na pangyayari? Biglang tumalikod, biglang tumagilid ang kariton. Tama? Kaya nga lang, nung nag-aakala na yun ay mababagsak, sino yung pangalan ng tao na hinawakan? Sino po yung tao? Ano ang pangalan niya? Tingnan niyo po. Ang pangalan niya ay si Usa, na kanyang pangalan ito sa ibang yung natouch po siya, and then ang nangyari po noon, automatic po namatay si Usa. Kaya nang pagkatapos po noon, ay si David ay nagdamdam. Okay? And then, sa pagkakataon na yun, ang nangyari naman, sa pagdamdam ni David, ibigla naman siya natakot sa ating Panginoon. Ano po yung rason? Nung mahawakan po yun ni Usa, yung kabanantipan, bakit namatay siya? Kasi ito po na binasa natin kanina kung bakit sobrang masaya si David, kasi yung kabanantipan ito, yun yung reason na gusto niyang maglingkod sa Panginoon. Pero sa panahon na yon, kung bakit iyon ay napunta kay Obed-Edom ng ilang buwan? How many months na natili yung kabanantipan sa bahayan ni Obed-Edom? Ilang buwan? Hindi binabasa, ano? Kaya sa bawat tanong ko, hindi din nasasagot, ano? Sabi ko, tingnan niyo po yung chapter 6, verse 1, and then the following verse. Na natili yung kabanantipan kay Obed-Edom ng ilang buwan? 3 months. Within 3 months, ay nanatili po yung kabanantipan kay Obed-Edom. Okay? So, kung mababasin po ninyo dito, bakit nga ba namatay si Usa? Siya pinurusahan ng Diyos. Okay? Sabi dito, there are rules for carrying the ark. Then, Usa had good intention, but the whole process of carrying the ark was a mistake by David. Mayroon pong pagkakamali si David sa pagdala ng kabanantipan. Ano po? Nasalin po ni Usa yun. Nung masalin po, ay automatic po namatay si Usa. Ang kabanantipan ay mayroon pong rules. Hindi po basta-basta doon na pupunta at hawakan mo na lang yung kung masasalin po yun. Ay kung matutumba, hindi ka basta-basta doon na hawak sapagkat may rules po yun. So nakapagtataka naman ano? Kasi namatay siya. Okay, then sabi dito, sa Numbers 14:15, then Exodus 37 verse 5, mapapansin po nyo dyan, doon sa Exodus, ay ginawan po yung ark na lalagyan, yung ark po ay, pag ganito po siya, at mayroon po siyang kahoy dyan dalawa, at dapat pinapasan. Tama? So, pinapasan siya. Pagdating po dyan sa Exodus, ay pagdating po dito sa Numbers, mapapansin po nyo doon, nung kapag sino man sabi doon ang makasalin dito ay mamamatay. Kaya ang nangyari po kay Usa ay siya po ay namatay sapagkat nasali niya po yun. Okay? And then sabi niya, ano yung mali po doon ni David sa pagdala? Diba? Ano yung kanyang mali? Pakitaas po. So, tingnan natin ha. Pwede po pakitaas? Wala na? Okay. Si David ay mayroong 2 mistake in carrying the ark. Tingnan niyo po. Sa Exodus, mapapansin niyo doon, yung kabanantipan, mayroon po siyang pasanan. So, hindi siya nilalagay sa karton. Yun yung rules. Tama po? Ang akala ni Usa, matutuba na siya, kaya sasagipin niya yun. Okay? Lagi niyong tandaan, may rules po yun
na dapat kailangan nilang sundin. Kaya mayroong two mistake si David. Hindi dapat siya ilalagay sa cart. Hindi dapat siya ilalagay sa kariton. Kundi ang dapat ginagawa nun ay pinapasan. Di ba? Minsan mayroong mga tao na hawakan niya yun kasi kung hindi baka mamaya matumba yung kabanatiman. May mga tao na minsan kung wala ako dyan, wala nang mangyayari dyan dahil wala na ako dyan. Kung hindi ako, baka nakaumyan. May mga Kristiyano ang isipan ay gano'n. Actually, mga kapatid, may magandang intensyon si Usa na ayaw niyang babagsak yun. Pero hindi kailangan sapagkat mayroong puroon. Yung pagkakamali ni David, nilagay niya yung kabanang tipan doon sa cart na hindi pwede dapat yung ilagay. Dapat yun ay pasang-pasang. Pangalawa, ang dapat magbubuhat doon ay sino? Ayan po, sabi dyan, hindi niya ginamit yung Levites. Ang talagang yung rules po doon, ang pagbubuhat nito ay dapat mga Levita. So, tumistik mayroon si David. Kaya nangyari po yung pagkamatay ni Usa. So, nalungkot dito si David. Hindi na siya masaya. Kaya ang topic natin ay malungkot na. Di ba? Hindi na naging masaya sa bagat na matay. Pero natakot po dito si David. Tingnan niyo po. Using a cart instead of carrying with cords. Mali doon sapagkat nilagay niya yung sa cart and then not using the Levites. Mali po na kung sino-sino na lang pabuhati noon. Kundi mayroon talagang mga nagagawa noon na mabubuhat, walang iba kundi yung Levites. So, maliwanag? So, ito yung kabanang tipan bago tayo lumako sa pinasa natin. Pakitas po. Then, sabi niya, God is a symbolic companion of the people of Israel. Yun yung kabanang tipan. Kaya, yun ay symbolic po yun. What is the content of this ark? Ano yung laman niya? Ang laman po niya ay mayroong tatlong laman. Okay, ang unang laman is the two tablets engraved with the 10 commandments. Yun yung laman ng kabanang tipan. Okay? And then, Aaron's rod that had flowers. Yung tungkod ni Aaron na nagkaroon ng bulaklak. Yun yung laman ha. Ang laman po doon din. Patapos is the golden basin with manna. Yung kinakain ng panahon po noon ng mga Israel. So, ibig sabihin, ang laman lang po noon ng kabanang tipan ay yung 10 commandments, yung tungkod ni Aaron, at yung bezels na mayroong manna. Yan yung laman. At yun ay simbolikong presensya ng Panginoon. Yun ay dinadala po yun ng Levites, yung mga Israel habang naglalakad, yun nandoon yung presensya ng Panginoon. Tama po? So, yan po yung kalagayan po na kabanang tipan. So, mayroong mistake si David, kaya naiwan niyo po yun kay Obed-Edom. So, puntahan na natin. Nung iniwan niyo po doon, ano yung binasa na natin? Narinig, o may nagbalita kay David na pinagpala si Obed-Edom. Within 3 months, nabalitaan po nila na pinagpala. So, ano yung naging reaksyon ni David? Ano yung naging reaksyon ni David? Sa kabila ng lahat ng yon, ay nalungkot siya sapagkat namatay si Usa dahil naman din sa kanyang kamalian. Okay? So, pero sa kabila nun, ay meron naman ipinalit ng Panginoon na kagalakan. Tama? So, tanggalin na natin yung kalungkutan. At pumunta na tayo doon sa kagalakan. Okay? So, dahil doon sa mystic na yon, natutuwa yon si David. Okay? So, hindi na basta-basta niya na gano'n na lamang, nakukunin na lang yung kabanang tipan, na basta nakukunin. Kundi gumamit na po siya ng tamang pamamaraan. Tinawag niya po yung Levites at sila po yung nagpasa na kabanang tipan. Hindi na nilagay doon sa cart. So, ibig sabihin, ang Panginoon ay nalugod sa ginawa ni David. Tama po? Kaya tuwang-tuwa ang Panginoon din sa ginawa niya. At hindi lang yung Panginoon yung natuwa, kundi maging si David. Ilang step pa lang?
Ilang step pa lang yun, hindi pa nga sila nakakaanin na hakbang. Ano na yung ginawa ni David? Ano na ginawa nila? Pinahinto. At anong ginawa? Nagbigay sila, naghandog sila na anong inahandog? Turo. So sila nagkanta, tuwang-tuwa sila sapagkat ang Diyos ay naroon. At ano yung presensya ng Panginoon sapagkat simboliko po yun na presensya ng Panginoon. Okay? So ngayon mga kapatid, ano yung ating makikita po dito sa buhay ni David? Bakit siya masaya? Bakit tuwang-tuwa siya? Okay? Sabi dito mga kapatid, what are the things we can do when we feel joy from God? Ano ang bagay na magagawa natin kapag nalaman natin ang kagalakan mula sa Diyos? Okay? Kapag ang Panginoon ay nariyan parati sa atin, yung presensya niya ay lagi natin nadarama, tayo ay nagagalak. Tama po? Tayo ay natutuwa. So una mga kapatid na ating tatalakayin. Number 1, the joy that comes from God is the joy of seeing our neighbor being pleased by God. Natutuwa ba kayo na ang kapatid ninyo ay pinagbabala? Sigurado po ba kayo? Bakit Panginoon? Nananalangin naman kami, parehas naman kami ni sister na nanalangin. Bakit tila Panginoon, bakit parang mas maraming pinibigay ka lugi sa akin? Di ba? So dito mga kapatid, sa pangyayaring ito, sapagkat iniwan po ito ni David nakabanatipan sa bahay ni Obed-Edom, na habang ito'y naroon na nanatili doon at pinangalagaan ni Obed-Edom, pinagpala po ng Panginoon si Obed-Edom. Ano yung naging reaksyon ni David? Di ba? So sabi dyan, in verse 12, mapapansin po ninyo dyan, David rejoiced that God had blessed Obed-Edom. So nagalak at natuwa, si David nagbabalita niyang pinagpala. Ito yung maganda sa ugali ng isang Kristiyano. Tama po? Ito yung ugali sa isang Kristiyano na ikaw ay masaya kung ang iyong kapatid ay pinagpapala. Wala dapat dito inggitan. Hindi dapat dito umiiral ang iyong pagkaingit. Hindi dapat yung umiiral. Ito po yung babasahin ko sa inyong mga kapatid. Sabi dito, sa talatang itong aking binanggit sa verse 12, sabi diyan, may nagbalita kay Hari David na pinagpalang mabuti ng Diyos si Obed-Edom. Ito yung kinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaba ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Sana bilang mga Kristiyano, mayroon tayong mga pusong natutuwa kapag ang kapatid natin ay pinagpapala. Hindi dapat tayo yung pinangungunahan ng igit. Kadalasan di ba ngayon, kapag ang tao ay nagiging maayos sa buhay, na dapat tinatutuwa natin, minsan, ang nangyayari, tayo ay naiigit. Di ba? Minsan, sinisiraan pa natin yung tao na nakikita natin na lalong nagiging abundansya yung kanyang buhay para magawa tayo ng para sirain siya. Pero si David ay hindi ganon. Kapag ang ating joy ay nanggagaling yung tunay, nagkagalakan ay nagbubuhat sa Panginoon, matutuwa ka at magagala ka na nakikita mo ang iyong kasama na pinagpala ng Panginoon ay hindi ka nalulungkot, hindi mo siya sinisiraan, hindi ka naiinggit. Tama po? Pero kung ikaw ay nakakaranas ng inggit, sisiguraduhin ko sa iyo mga kapatid, yung kagalakan na nandiyan sa buhay mo ay hindi yung kagalakan na nagagalit sa Diyos. Di ba? Naiinggit ka. Mayroong plastic na akala mo natutuwa ka, pero ang totoo, deep inside, in your heart, ano ang inyong nararamdaman? Di ba naglulumo ka? Kasi minsan kinukumpara mo, bakit siya pinagpapalapit eh? Pero si David ay hindi ganon. Sobrang natuwa siya nang malaman niya na pinagpala si Obed-Edom. Tama po? Kapatid, matuwa ka kung mayroong kiso ni Bula si brother sa to. Kayo ay wala. Masaya ka ba nun? Kaya ako nagtanong sa inyo, totoo. Halimbawa, Sister Albert, may kiso ni Bula. Tapos Sister Albert wala. Dapat matuwa kayo dahil may kiso ni Bula siya. Ba totoo ka ba brother yan eh?
Kaya nagsabi ako sa inyo kanina, nasabi ko sa inyo, matutuwa ko ba? Di ba? Halimbawa, marami ngayon pupunta sa ibang lugar sapagkat mayroong events. Ang iba ay magbabakasyon. Tama? Dapat nyo bang kakita yung mga taong pupunta sa ibang lugar tapos nakita nyo sa Facebook na, oh wow, ando sila. Dapat nyo ba kayo maingit? Di ba dapat matuwa kayo sapagkat sila ay nakarating doon? Tama? Brother din? Buti pa sila, pumunta doon. Ako hindi nakarating. O, di ba? Kung halimbawa, sa darating na event na ito, itong Pasko na ito, para sa akin, kung ano lang yung mayroon kayo, sapat na yan, ang importante lang, lagi lang kayo masaya na ang Diyos ay naliriyan. Tama po? Hindi yun yung pagbigay sa iyo ng contentment kung ano kahit anong ilagay niya sa pagkainan ninyo kung wala naman ang Panginoon. Tama? Na kung ano man yung mangyayari ngayon sa buhay natin, katulad po dito, uulitin ko sa inyo, magalang ka sa iyong kapatid. Dahil siya ay pinapala. At darating din ang araw. Kung ganoon yung ginagawa mo, ay ikaw ay pagpapalain din na Panginoon. Pwede ba natin parapakan ang ating Panginoon? So dapat matuwa kayo. Huwag maingit. Okay? Halimbawa, lalo na yung mga ninong at ina. May mga anak kayo. Lagi namin pinaalala ko si Maxine. Kasi yung mga ninong niya wala rito. So, sinay may ina rito. Hindi siya masaya. Hindi, masaya naman siya. Okay? So, paano yun? Halimbawa, yung mga anak ninyo, ano naman yung papa, bakit sila kayo ngayon? Bakit at wala? Di ba? So, huwag kayo maging gano'n. Pasalamat nyo na lang. Tapos sila man ay meron, ipagpasalamat. Tama? Katulad ng David. Yan yung diwa ng Pasko. Ito yung diwa, ito yung kagalakan na namumula sa Panginoon. Na kahit sabihin natin, hindi mo maabot, hindi mo maikukumpare yung mayroon ka ngayon, pero masaya ka pa rin. Tama po? Masaya ka pa rin sa nangyayari sa iyo. Okay? Pangalawa mga kapatid na ating mapapansin sa buhay ni David, the joy that comes from God is the joy of caring for what is for the Lord. So ito yung isang maganda kay David, na marunong siyang mag-alala kung ano yung pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Binalikan niya yaong kaban na tipan. Hindi niya po yung pinabayaan na lamang doon kay Uwinidong. Amen, no? Alam niyo mga kapatid, isang magandang bagay yung tayo ay nagmamalasakit sa isang bagay na binigay sa iyo ng Diyos. Bawat isa sa atin ay mayroong pinagkatiwala ang ating Panginoon. Your talent, your ability. So maraming bagay na binigay sa atin ng Panginoon na kinakailangan natin na dapat iyo'y iniingatan. Eh sabi diyan, sa ating pangalawa, ang kagalakan na nagmumula sa Diyos ay kagalakan na pag-aalaga sa kung ano ang para sa Panginoon. Tama po? So sabi ko dyan, sa verse 12 hanggang 13, David joys in taking care of the Ark of the Covenant. So tayo lahat ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Ano mang meron tayo, ano mang meron siyang binigay sa atin, sanay, huwag niyong pababayaan. Huwag niyong i-ignore. Huwag niyo po sila i-abandon. Huwag niyo i-abandon na kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon. Tama po? Si David, isang tao po siya, masayahin dahil ang Panginoon ay laging nanariyan sa kanya. Mapapansin po ninyo kung gaano siya nagagala. Na minsan para siya ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng katulad nito yung kaban ng tipan. Yun po ay simboliko na presensya ng ating Panginoon. Anong sinabi niya po doon kay Mikol? Sino po si Mikol? Sino si Mikol sa nabasa natin? Anak ni Saul. Anak ni Saul. At anong relasyon ni David kay Mikol? Siya ay asawa ni David. Tama? Siya po ay asawa ni David. Sinabihan niya si Mikol na siya ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon noong kaban ng tipan. Hindi po si Saul, kundi siya pinili. Siya ay nagpapasalamat. Tama po ba? Kaya tayong lahat, binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na pangalagaan po natin kung ano ang mayroon po ang ating Panginoon. Huwag po tayo maging pabaya sa binibigay sa atin. Tama? May mga taong pinababayaan niya yung binibigay
at hindi po doon matutuwa ang Panginoon. Pero tingnan niyo po yung ugali ni David. Isang magandang huwaran si David, kung mayroong pinagkakatiwala sa kanya, ay talaga kanyang iniingatan. Tama po? So sana ay ganun tayo. Okay? So basahin po natin sa 12 hanggang 13 o yung 13 na lang. Hindi pa man nakakalayo, nakakaaring na hakbang, palamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang turo at isang pinatabang tupa. Ganun po si David. Kung mayroon mang pinagkakatiwala, nagdidiwang siya. So sana tayo din. Kung ano yung binibigay sa atin ng Panginoon, alagaan natin. Tulad dito sa ating simbahan. Yung talent ninyo na binigay ng Panginoon at ibinigay kayo ng assignment, dapat gamitin ninyo. Pangalagaan ninyo yun. At nagagamit ninyo yun sa Panginoon. Hindi nyo nagagamit lamang dito sa mundo o sa pangsarili. Nagagamit nyo din yun sa ating Panginoon. Tama po? Minsan gusto pa natin gamitin sa iba para sumikat tayo. Pag dito kasi sikat yung Panginoon pag pupunta ka ng simbahan kasi puro yan sa Kanya Tama po? Kaya yung iba naghahanap ng ibang lugar para doon sa sumikat. Tandaan nga kapatid, ano yung binigay sa atin ng Panginoon tulad po kay David, andun yung kanyang dala. Masaya siya na ginagawa niya. Maganda po ang isang tao na masaya, na nagagalak siya, na naglilingkod para sa Panginoon. Okay? So, pangatlo, mga kapatid. Pangatlo, the joy that comes from God is the joy of offering that pleases God. Okay? Sabi dyan, ang kagalakan na gumula sa Diyos ay kagalakan ng pag-aalay sa ikalulugod ng Diyos. May mga tao na talaga sila ay sadyang mapagbigay. Okay? Inihandog nila, hindi lang yung kanilang sarili, kundi kung ano yung bagay na mayroon sila na kaya nila ihandog. Si David, masaya siya na habang siya ay naghahandog sa Panginoon. Tama po? So huwag natin kalimutan na baka sabihin niya natin, ano ba yung si Pasto? Parang killjoy naman yan. Andiyan naman lang parati sa simbahan. Ang totoo mga kapatid, ako masaya na naglilingkod sa Panginoon. Mas matimbang kasi sa akin na katulad dito, mas masaya ako sa ganito na nag-aaral tayo ng salita, na nanalangin sa simbahan. Hindi ito killjoy mga kapatid. At hindi po kamaliwan ang mag-serve sa Panginoon. Naniniwala kayo? Hindi po kamaliwan ang paglilingkod sa Diyos. Mali yung sinabi ni Nicole. Sinabihan po niya si David. Anong sinabi? Anong sinabi? Ha? Anong sinabi ni Nicole kay David? Na habang nagsasayaw? Anong sinabi ni Nicole? Hindi niya ikinatuwa ang pagsasayaw. At siya ay para? Anong sinabi po? Sige niya po, basahin niyo po. Anong sinabi? Siya ay para baling. Di ba? Ang pagsasaya dito sa loob ng simbahan hindi baling. Hindi kabaliwan. Kung kumakanta ka dito, kayo ay nagtutugtog dito, hindi po yung kabaliwan. Kundi yun ay pagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. Tama po? Minsan, iba yung tingin ng mga tao, lalo na sa katulad nito sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ba yung mga tao niya? Kahit may mga problema, nagsasabi pa rin, ang sayo pa rin nila. Ang tingin nila sa isang taong katulad nito ay parang mga baliw. Pero hindi yung totoo. Ito yung matino. Tama po? Nagsasaya tayo at nagdidiwang. Binibigay natin yung ating sarili para sa Panginoon. Kagalakan kong ibigay sa Panginoon yung ating sarili. At maging kayo mga kapatid, maging kagalakan ninyo. Di ba sa ating sarili, kung ano ang mayroon ko na kaya kong ibigay sa Panginoon, ibibigay ko yun sapagkat kagalakan ko ang magbigay sa Panginoon. Kagalakan ko ang maghandog sa Panginoon dahil gusto kong maghandog sa Panginoon. Natutuwa ba kayo kung may binibigay sa Diyos? Di ba? Alam niyo po, pag sanay po talaga kayo magbigay sa Panginoon at maghandog sa Panginoon, kagalakan niyo talaga magbigay ng ganyang mga bagay na yan, kasi nararamdaman niyo yung presensya ng Panginoon. Tama po? Habang nararamdaman po ninyo yun, lalo kayong nagiging masaya tulad din na David. Ilang hakbang pa lang po yun
Pero makita niyo na po kung ano yung ginawa niya. Siya ngayon ay naghandog ng turo at sila ay nagsasayawang lahat. Tuwang-tuwa po sila. Kaya lang, mayroong mga tao nagsasabing, baliw si David. Sambahayan pa yung mismo. At minsan, maging sa loob ng simbahan, sa ikaayos at ikagaganda ng simbahan, mayroong disagree. Yun yung ayaw ko sa ganoon. Hindi maganda. Diba? Nakikita niyo kung ano yung ginagawa sa loob ng simbahan, ginagawa ninyo, ginagawa na kung ano yung nararapat. Ako para sa akin, pagpakita ko po yung simbahan katulad nito, tingnan niyo yung paligid ng ating simbahan. Pag makita, parang nakakalukot, tingnan na mayroong dungis. Tapos encourage ko, ibili tayo ng pintura at mayroong amayaw, wala na akong pakialam doon. Gusto kong gawin ng isang bagay. Hindi ko ikatuwa yung isang bagay na gano'n na lamang na papalipasin ang dapat kaganda ng Panginoon sa isang bagay na pwede naman natin ibigay na kaya ko naman, bakit hindi ko na lang yung ibigay para ayusin yung isang bagay para sa Panginoon? Kagalakan kong gawin yun sapagkat nakita ko yung pinakita sa akin ng Panginoon, gagawin natin yun. Tama po? So isang magandang bagay po yung tulad ni David, ginawa ko ito kasi natutuwa ako na itong kabanang tipan ay naririto. At pinagkatiwala ng Diyos sa akin o sa ating lahat at ito ay simbolo ng presensya ng Panginoon. At ano man yung ibibigay ko dito, yun ay gagawin ko. Yun yung kanyang panindigan ni David. Wala siyang pag-aalinlangan. Kahit ilang turo pa yung ibigay ko sa Panginoon, wala akong pag-aalam doon, kundi ibibigay ko yan sa Kanya sapagkat hindi kabaliwan ang pagbibigay sa Panginoon. Tama po? Ang sino mang nag-iisip na gano'n, yun yung kanyang pag-iisip. Pero sa lahat na mayroong malawak na pag-iisip sa salita ng Panginoon, hindi kabaliwan ang pagkahanong at pagbibigay sa Diyos. Tama po? Isipin niyo mga kapatid, kung gano'n po yung sitwasyon, di balik pala ang Diyos natin dahil bigay ng bigay sa atin. Hindi gano'n mga kapatid. Natutuwa siyang pagpalain ng isang tao na paparagdas sa Kanya. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Diba? Tingnan niyo po si David, di ba? Bakit ganun lamang yung kanyang nararamdaman? Tuwang-tuwa po siya na tuwang-tuwa ang Diyos sa buhay ni David sapagkat kaya gawin ni David kahit ano. Tuwang-tuwa na nakikita ng Panginoon yung puso ni David na maluwag sa kanyang kalooban na kung ano ang mayroon rin binibigay niya. Pero may isang tao na nakakita, walang iba kung si Micol na hindi niya gusto yung ginagawa ni David. May mga tao talaga na gano'n na hindi gusto yung gagawin. At kung yung isang bagay, lalo na sa Panginoon, ay gagawin natin at ayaw nyo, nalulungkot kayo nun, kailangan nyo muna tingnan ang inyong sarili. Tama po? Kasi hindi magkabubuti. Hindi ka masaya na may ginagawa sa loob ng simbahan? Hindi ka ba masaya kung may parajik sa simbahan? Anong gawin natin sa mga tents natin? Gusto lang ba natin ikain? Ayaw natin may makakita tayo dito sa simbahan na bako? Diba? Pang-apat, mga kapatid. Pang-apat, the joy that comes from God is the joy of placing the ark of the covenant in a proper place. Okay? Sabi dito, ang kagalakan na bumula sa Diyos ay kagalakan na naglalagay ng kabanang tipan ng Diyos sa tamang lugar ito. Ganong kahalaga kay David yun. Tama po? Nilagay niya po doon sa tamang patungan. Nilinis, inayos niya yun sapagkat ganun ka-importante para sa kanya yung kabanang tipan. Ganun ka-importante yung presensya ng Panginoon sa buhay ni David. Nilalagay niya sa tamang lugar. Ako mga natutuwa, dito magiging sa ating simbahan. Every time na mayroon tayong project, gusto natin yung gawin. Kasi kung kinikilala natin kingship ating Panginoon, ganun pala yung tingin natin, hindi naman maganda kung dugyutin na yung simbahan natin. Tama po ba? Gusto niyo makita yung simbahan natin dugyutin? Wala na sa ayos? At kung gagawa tayo ng isang project, aayawan pa ba natin yun? Makikita niyo naman yung gagawin natin kung ano yung mangyayari? Kung si David natutuwa noon, ako naniniwala na maraming Kristiyano din ngayon natutuwa na gusto nilang makita na yung presensya o yung templo ng Panginoon
Yung ating lugar na ating pinagdadaosan, ayaw natin na maging pangit siya. Gusto natin siya na maging malinis. Tama po ba? Ito yung diwa ng Pasko, mga kapatid. Sa pag-antay natin ng Panginoon, gusto ba natin duglutin yung ating lugar? At pagdating ng Panginoon, ganun yung kanyang makita sa atin? Kung ano yung lugar natin, reflects in our heart. Tama po ba? Kung ang ating lugar ay sobrang hindi maganda, ang lahat ng mga naroon sa lugar na yun, ganun din yung ating kalooban. Pero makikita po ninyo, nagre-reflect po, mga kapatid, kung ano yung ginagawa natin sa loob ng simbahan, nagre-reflect po yun sa buhay natin. Di po ba? Kung makikita po natin, bawat pasok natin dito, ang pangit ng simbahan, ganun kapangit yung lubanin natin, na wala lang tayong pakialam. Maganda po yung mga tao ng Panginoon na nakikialam kung ano yung kailangan sa loob ng simbahan. Mas maganda yun. Hindi nyo maalam na katuwaan ko na makita na mag-usap kayo na gagawin ko yung isang bagay na ganito. Hindi nyo ba alam kung paano kami nabubunutan ng tinik? Nung bigat. Kasi minsan may mga pagkakataon na, uy, gusto kami gawin na hindi namin kaya. Pero pinagpapasalamat tayo sa Diyos. Kung mayroong mga tao dito sa simbahan, minsan nagre-request na kami na yung bahala mo. Masaya yun para sa akin. Kung ako ay masaya sa bagay na yun, higit na masaya ang Diyos na ginagawa mo yun. Tama po? Ako nga natutuwa eh. Di po ba? So, isang magandang bagay na hindi lang yung itong sinasabi natin yung event, itong Pasko na ito, tingnan natin. Di ba? Ano pa ba yung maging magpapasaya sa akin? Kasi ang totoong kasiyahan ay nagagaling sa Panginoon. Masayang-masaya tayo dahil may event ito, pero lang yung tandaan, sino ba siya? Nilalagay ba natin sa tamang lugar yung ginagawa natin? A proper place ba siya? Tama ba yung lugar na ating ginagawa? Diba? So dito sa ating simbahan, ito binabagin po natin, even si David, talagang sobrang napaka-concern niya sa gawain ng Panginoon. Hindi niya gusto na gano'n. Even doon sa panahon na gusto niya magtayo ng templo at pinagbawalan siya ng Panginoon na hindi kayo magtatayo. Pero kahit nireject po siya doon ng Panginoon, ano yung part-part na ginawa niya? Prepare po niya yung lahat ng bagay na gagawin sa pagtayo ng templo. Dahil pinagbawalan siya, ang ginawa na lang niya, prepare na lang ako, at sino ba yung taong gagawin doon? Hindi ko nga yung gumagawin sa aking niya, at siya na lang yung patayo. Walang pagtatampo. Diba? Kasi kung mayroon kang kagalangan sa Panginoon, mayroon mga parada, pwede mo pang pagsindihan ng Panginoon. Walang pagtatampo. Tama ho? Hindi na sana siya nag-prepare ng mga bagay, ng napakaraming mga gold na kanyang inihanda para sa pagtatayo ng templo. Sino po yung nagtayo ng templo? Sino po nagtayo? Ang kanya? Anak? Nasa Solomon. Dahil hindi siya pinayagan ng Panginoon na hindi kayo magtatayo. Kaya dahil hindi siya, may paraan na pili niya gawin para lalo pa siyang maganda yung isip ng tao na gano'n eh. Hindi yung negatibo yung isang bagay. Ang mga isip na tao, may isip na tao na gano'n hindi malabo. Di ba? Ang iniisip po natin dito sa simbahan ay yung pangkalahatan. Magawa yung nararapat para sa Panginoon. Okay? Ulitin ko, sabi dito, sa aklat na ating babasahin, 17 verse 19, ito ang kanyang sinabi. Sabi niya dito, pinasok nila sa tolda ang kaban ni Yahweh at nilagay sa lugar na nakalaan dito. Diba ang ganda na si David ay mayroong nakalaan. Tayo din dapat, mayroon tayong nakalaan lagi sa Panginoon. Lord, itong iniipon ko, may gusto ako dito gawin sa iyo. Mayroon kang nakalaan na natutuwa ka na ginagawa mo yun. Hindi yung nalulungkot ka habang ginagawa mo yun. Natutuwa ka dapat. Di ba? Kayo po, kung may nakikita po ba kayong maganda sa loob ng simbahan na bago, masaya ba kayo? Ay, hindi. Hindi ba kayo masaya? Pag may nakikita ba kayong parang bago sa paningin sa loob ng simbahan,
simbahan, ano yung nararamdaman ninyo po? Sino kayo nag-donate ito? Nalulungkot ba? Ganun ba yung ginagawa natin? Di ba dapat natutuwa tayo? Di ba? Ay, ang sarap naman. Mayroon na tayo. Praise God. Dapat natutuwa tayo na kung mayroon mga bagay na nakikita tayong bago. Tama ho? Oh. Yan yung isang magandang bagay. Kasi sabi dito, sa ano yun? Na 18, sabi niya sa 18, pagkatapos binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ni Yahweh, 19, bago nagsiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Diba? So, ganun kagaling, ganun po si David, ginagawa niya yung lahat para mailagay lang sa tamang konteksto yung kanyang ginagawa. Amen? So, naman tayong lahat sa oras nito, kung ano man yung bagay na mayroon ang Diyos na binibigay sa atin, pangalagay niyo ng maayos. Alam niyo ba itong simbahan ito? Kanino po itong simbahan? Sa akin? Lagi po pong inuulit ko sa inyo na ang simbahan na ito hindi akin. Alam niyo po, bago po ako dito pumunta, nagtuloy-tuloy na po itong simbahan. So, ibig sabihin, hindi dahil sa akin, kaya tumutuloy-tuloy ito. Kundi dahil ito sa kahit umalis pa ako dito, kahit lumipat po naman kami sa ibang aming misyon, tuloy-tuloy itong simbahan. Hindi ako yung nagpapatuloy po dito. Eh kahit nung kayo, kung nung kayo ba'y pumunta dito, andito na talaga itong simbahan. O ibig sabihin, tumutuloy-tuloy siya kahit wala kayo. Umalis man ako dito, tutuloy-tuloy yung simbahan. Hindi naman ako yung may-ari nito eh. Ang gusto lang po natin mga ipahiwatig ko dito sa inyo mga kapatid, habang tayo po naririto, gumawa tayo ng pagkakataon sapagkat pagkakataon yung pinili ka ng Panginoon para maging bahagi ng simbahan ito. Tama po? Tulad sa panahon ni David. Pinili ako, sabi ni David, kaysa tatay mo. Sabi po kay Bicol. Okay? So panglima, panguli. The joy that comes from God is the joy that God has chosen you to serve Him. Diba? Sabi niya, it is not display of madness. And ang kagalakan ay nagmumula sa Diyos, ay kagalakan na pinili ka ng Diyos upang paglingkuran siya, hindi ito pagpapakita ng kabaliwan. At ang sino mang nagsasabi na binubula ko kayo, nagkakamali kayo. Hindi ko kailanman kayo binubula sa salita na aking binabanggit sa inyo. Tama po? Hindi ako yung tipong tao na nanglalangis para makuha ko po yung gusto ko sa inyo. Hindi ho ako gano'n. Tama po? Dito mga kapatid na binabanggit dito sa talata na aking binasa, na sabi niya na ang kagalakan na nagmumula sa Diyos ay kagalakan na pinili ka ng Diyos upang paglingkuran siya, hindi ito pagpapakita ng kabaliwan. Tama po? So sa panahon, nakakalungkot lang eh. Ang masakit lang doon, asawa pa niya, yun ang sabi sa kanya na ikaw ay parang bali. Alam mo po ba kung ano yung parusa na binigay sa kanya ng Panginoon? Ano yung parusa? Ano yung parusa kay Nicole? Nang sinabihan niya po si David na para kang isang baliw. Ano ang naging parusa kay Nicole? Binasa niyo po ba kanina? Nang iniwan ko po? Ano po yung naging parusa? Ha? Hindi nagdadalang tao hanggang siya ay mamatay. Dahil kinontra niya yung ginagawa ni David. Di po ba? Natigan. Natuyo po si Bicol at hindi po naging maayos ang kanyang buhay. Dahil sa pagsabi niya kay King David na ikaw ay isang, para kang isang baliw. Hindi po kabaliwan na magpalakpakan dito at magsaya sa Panginoon. Tama po? So sabi niya sa atin, na binanggit po dito, sabi po sa verse 20, pag-uwi ni David upang kumustahin ang kanyang sambahayan, isipin niyo po, kung kumustahin niya yung kanyang sambahayan,
And then sabi niya dito, sinalubong siya ni Michal, binati niya si David ng ganito, dakilang araw na ito sa hari ng Israel, parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga aliping babae na kanyang mga tauhan. Isipin mo yun, galing ka pagsamba, patapos sasabihin sa iyo, tuwag-tuwag pa naman si David, uuwi sa kanyang sambayan para kumustahin. Tapos yung bunga, yung sasalubong mo sa kanya, wow, andito yung aking asawang baliw. Galing na pa lang sa pag-ikot. Diba? And then sabi niya, sumagot si David, ginawa ko iyan sa harapan ni Yahweh dahil sa laki ng kagalakan sa halip na iyong ama ang kanyang sambayan. Ako ang pinili niya upang mamahalan sa Israel. Ito yung sagot po ni David kay Michal. And then sabi po niya, patuloy ako magsasayaw upang parangalan si Yahweh. At gagawa pa ng mas masahol dito. Sa tingin mo'y hawak ako dahil sa aking ginawa. Ngunit sa paningin ng mga babae iyon ay marangal ang ginawa ko. Hindi nagdalang tao si Michal hanggang sa mamatay. Huwag po ninyo basta-bastahin. Huwag po natin basta-bastahin na kung ano yung pamimintan natin sa gawain ng Panginoon. Huwag po din kayo mag-iisip ng gano'n. Tama po? Sa bagyong pag-iisip na yan, hindi po ako o si David yung pinaparantangan natin noon. Kundi yung naglagay sa kanya doon. Sino nagpili ni David? Ang Panginoon. Tama po? At magsasabi ka dyan, ipinili yan ng Panginoon, sinabihan mo siya ng baliw, masakit po yun. Huwag na huwag kayo magsasabi ng hindi maganda, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Huwag kayo magsasalita ng pangit. Alam natin na lahat ng mga lingkod ng Diyos ay hindi din mga perfecto. May mga pagkakamali din po yun. Pero huwag kayong magsasalita kahit babanggit ng masama sa pastor o sa magagawa ng Panginoon. Huwag kayong magbabanggit nun. Kasi hindi naman talaga perfecto sa totoo lang. Even si King David eh. Pero huwag kayong magsasalita ng pangit. Kung may nagawa man ng hindi maganda sa paningin ng isang tao, huwag kayong magsasalita ng hindi maganda sa lingkod ng Diyos. Sapagkat pag ito ay ginawa mo natin, hindi lang yung ginawa mo sa buhay niya, ginawa mo din yan sa Panginoon. Tama po? Kaya, mag-isa mga sumusubaybay sa atin. Please aware your mouth. Na magsalita kayo ng isang bagay na masama sa isang lingkod ng Diyos. Tama po? So, ito yung isang bagay. Isang kagalakan ni David, sabi niya, ako masaya sapagkat pinili ako ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Tingnan mo na dapat yung ama mo at sa bahay yung pinili ng pero ako yung pinili ng Panginoon. Diba? Kaya sabi niya, kung ito man yung paningin mo sa akin, gagawin ko pa mas masakot pa doon. Ibig sabihin, dudublihin ni David kung ano yung nakita ni Michal, mas dudublihin pa niya kung ano yung ginawa niya nung una. Diba? So, ganun po katindi yung nararamdaman ni David sa presensya ng Diyos. Ikaw ngayong kapatid, ano yung diwa ng Pasko para sa iyo ngayon? Natutuwa ka bang nakikinig ng salita ng Diyos? O natutuwa ka ngayon na darating ang Pasko? Natutuwa ka ngayon na nakikinig ka ng salita ng Diyos? O natutuwa ka sapagkat marami kang ihanda sa darating na Pasko? Para sa akin mga kapatid, aanhin ko naman yung isang bagay na yan na dito sa paglaman ng aking pisika, kung wala namang katuwaan yung aking puso. Diba? Unahin po natin na pasiglahin yung ating espiritu. Huwag lamang pasiglahin yung ating mga makalaman na ating mga ginagawa sa mundong ibabaw. At hindi ko kayo pinipigilan ng maging masaya. Pero isang magandang bagay na mayroong kagalakan para pakinggan ang salita ng Panginoon. Amen? Okay. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, sabi ko rito mga kapatid, ang pagpapahayag ng kagalakan sa pamagitan ng pagsayaw, pagpapalakpak,
pag-awit ng mga spiritual na awit, paggamit ng mga instrumento, at pagbibigay ng mga bagay sa Kanya ay pagpapahayag ng ating mga damdamin at hindi ito kabaliwan, kundi ang pagluluwalhati sa ating Diyos para sa lahat ng Kanyang ginawa para sa atin. Tama po? Ang pagpunta po ninyo dito mga kapatid, pumunta kayo dito ng simbahan, hindi dahil sa tayo ay mga balik. Pumunta kayo dito sa simbahan kasi gusto natin mabigyan ng karangalan ang ating Panginoon. Tama po ba? Yun yung sadya natin. Yun yung isang magandang bagay. Tama po? Kaya kung ano man yung mga ginagawa po natin dito sa loob ng simbahan, uulitin po mga kapatid, hindi ako yung tipong tao na nanglalas. Na parang kayo ay gatasan puro kayo, hindi ako yung tipo ng gano'n. Makikita niyo lahat ng ginagawa dito mga kapatid. Ilang taon na rin ako dito nag-service sa inyo. Pero sana mga kapatid, gawin lang po natin yung maayos at marangal yung ginagawa natin sa loob ng simbahan. Tama po? So, marami pong salamat at halinaway ang puso natin ay masaya na hindi lamang sa darating po mga kapatid ng Pasko, kundi yung nararamdaman natin po ngayon, yung presensya ng ating Panginoon. Tulad ni King David. Amen? So sana kagalakan lagi natin na gumawa ng lahat ng bagay sa pagtutugtog niyo dito o ano man yung ginagawa ninyo dito sa loob ng simbahan. Mayroon man kayo nakikita, mayroon kayong gustong gawin, sana kasiyahan ninyo yun. Tama po? Sana kasiyahan po ninyo yun. Kasi kung ako'y nakikita ko na mayroon kayong pagkukusa, nag-i-initiate po tayo sa ginagawa po natin dito. Kung ako po ay natutuwa nun, higit na natutuwa ang Diyos sa inyo. Tama po? Hindi lang ako kasi ako mapagpulit ng tao pa tayo may ginagawa dito. Hindi po ako nag-a-announce. Kasi pag gagawin ko po yun, wala na po kayong gantimpala sa Panginoon. Diba? Biblically po yun mga kapatid. Kaya kung kayo dito mayroong ginagawa, silensyo lang naman din ako. At bakit kayo sa pastor hindi niya ako sinasabihin ng ganito na nagbigay ako ng ganito? Kukunin ko yung inyong permission. Kaya po ba, si Brother Sator may bibigay. Gusto niyo ba, Brother Sator, bagitin ko dito na kayo ay nagbigay ng ganito? Pero hanggat hindi kayo nagbibigay nun, hindi ako magsasabi na kayo ay nagbigay nun. Okay lang sa inyo? Ha? Kung kayo ay may dinit dito, gusto niyo pagsigawan ko o hindi na? Kasi kung gusto ninyo, sisimulan ko kayong pagpasok ng January. So okay lang sa inyo, kahit may ginawa kayo dito, hindi ko na magsabihin, hindi ko na sasabihin. Sigurado kayo? Hindi kayo magtatampo. So, salamat at para sa akin, masaya ko na mas maganda na lihim na lang natin gawin yung isang bagay na sama-sama natin yung gawin na bukal sa ating puso. Tama? So, tingnan niyo po si David. Masaya siya. Kahit hindi po nababanggit yung kanyang pangalan, okay lang yun. Ang akin lang, yung ginagawa ni David, gawin ko lang ng higit, ng higit, ng higit. Wala man magsabi, okay lang. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. So, tayo po nanalangin. O Diyos, maraming pong salamat sa iyong mga salita na tulad po ng aming ninunong David na buhat sa angka ng aming Panginoon Jesucristo at siya ay masaya na lagi siya nagdidiwang Panginoon sa bawat bagay na lumarating sa Kanya. Yung presensya po ninyo Panginoon ay napakahalaga kaysa sa presensya ng mga bagay na mayroon dito po dito Panginoon sa lupang ito. Pasigit kayo Panginoon. O Diyos, salamat po sa pagkakataon ito. Naway pagpalayan niyo kami lahat sa tayong pangalan ni Jesus ang lahat ng sabi na Amen. Maraming salamat.